Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah janaza. At yung huling natalakay natin, yung sala alal mayyit, yung yung salatul janaza. At natalakay natin yung mga kondisyon nito. At natalakay na natin yung di ba, paraan, mga kondisyon nito. So ngayon pala, so ito na, al-mas'alatu sadisa, waqtus sala alal mayyiti wa fadluha wa kayfiyatuha. Pang-anim na aralin, ang oras ng salatul janaza at ano ang kainaman nito at mga kaparaanan dito. So nung nakaraan, roughly natalakay na natin yung 4 na takbir sa salatul janaza. So yung bawat unit ng sala sa salatul janaza, ang tawag ay takbir, hindi raka'ah. Kasi wala namang ruku sa salatul janaza, meron takbir. So una, waqtuha, ang oras nito, waqtus salati alal mayyiti yabda'u ba'da tagsilihi. Ang oras ng salatul janaza para sa namatay ay matapos ang pagpapaligo dito. Ibig sabihin, anumang oras matapos yung pagpapaligo, pwede na siyang pagsalahan ng janaza. Pwede na. At ang salatul janaza nga, not necessarily sa masjid, okay? Sa maaring dun pa lang sa magsala, meron na magsasala ng janaza para dun sa patay, pwede. Kasi ginagawa namin yan doon sa Saudi, sa Riyadh. Alam mo yung Raji, Ahmad, Masjid al-Raji, yung malaki. So doon ilang masjid lang kasi sa Riyadh yung merong salatul janaza. Ibig sabihin yung dinadala doon yung patay, ilan lang ng mga masjid. Kasi madalas sa pupuntahan namin yung Raji, yung Oteka, yung pinamalapit sa amin. At yung yung iba pang mga masjid doon. Parang nga lang, wala pang 10 yung masjid doon na mayroong salatul janaza. Pero kung nagmamadali ka, halimbawa, yung nangyari sa amin minsan, napadaan lang kami doon sa Raji, tapos nagsala kami ng salatul janaza, doon sa magsala. Nagsala na kami doon ng salatul janaza, tapos umalis na kami. Hindi naman kami pinagbawalan nung nagbabantay doon o nung So pwedeng magsala ng salatul janaza kahit saan. Kahit saan. O anumang oras, basta ang oras nito, pagkatapos na ito ay mahugasan, pwede nang magsala. Siyempre, paghugas, ibig sabihin, kasama na rito yung takfin, yung pagbabalot, at yung tajhis, yung nai-ready na talaga ito. Inka na hadiran, ibig sabihin, na-ready na siya na, kumbaga, at naroon mismo yung patay, aw bulugu khabra wafatihi in kana gaiban. So kung nariyan yung patay mismo, hadir, ibig sabihin matapos na siya ay mapaliguan o madamitan at maihanda, pwede na magsala ng salatul janaza para rito. O kung gaib, wala yung bangkay, halimbawa nga dun yung nangyari kay Muhammad Ramos. So nagsala tayo ng salatul gaib dito pagkatapos ng salatul Idul Adha. So kapag dumating sa atin yung balita na namatay na siya, halimbawa, pwede na tayong magsala ng salatul janaza. Pero nangyari dito, mga ilang araw muna yun. Matapos na siya ay namatay, saka lang tayo nagsalatul janaza nung araw ng Eid, para mas marami rin yung makadalo. Mas marami. At yun ang dahilan talaga kung bakit ginagawa ng mga masjid na ang salatul janaza ay pagkatapos ng sala. Hindi yun kondisyon.
Okay, not necessarily gagawin ang salatul janaza pagkatapos ng sala. Pero ginagawa ito ng mga masjid, ng mga namamahala sa mga masjid, para mas marami ang makapagsala ng salatul janaza, insha'Allah. Kaya ginagawa ito na pagkatapos ng duhur, pagkatapos ng asar, maghrib, isya, ganun, fajar. Pero not necessarily pagkatapos ng sala. Hindi ito kondisyon na dapat pagkatapos ng sala. Hindi rin kondisyon na sa masjid magsasala ng salatul janaza. Okay? Meron pa nga yung tatay ni Boda. Doon kami nagsala ng salatul janaza sa sa punerarya, doon sa diversion, doon sa Real. Kasi nag-Muslim daw yun. Sabi nila, nag-Muslim daw. Tapos, pero pinaimbalsa mo ng mga kapatid niya at pinaburol. So doon na kami nagsala ng salatul janaza. Kaysa naman habulin pa namin yung patay doon sa doon sa mismong burol at doon magsasala ng salatul janaza. Dahil nga makikita nyo yun, madalas ginagawa nung ilang mga mangangaral ng Islam. May issue doon, kumbaga hindi siya hindi naman natin sasabihin na hindi ko ito pananaw. Actually, pananaw ito ni Nasaruddin. Sabi niya, ni Sheikh Nasaruddin, hindi maganda na nandun ka, meron dong krus, merong rebulto, kung ano-ano, tapos nagsisala ka doon ng salatul janaza. So kung humanap na ibang lugar na pwede magsala ng janaza. At mas mainam pa nga, gaib na lang. Salatul gaib na lang. Magsala na lang kayo ng gaib para sa kanya. Ibig sabihin, wala doon yung bangkay, pero magsasala kayo ng janaza para sa kanila. Mas mainam yun. Kaysa yung magsala kayo ng salatul janaza, nakaharap kayo sa kandila, nakaharap kayo sa krus, nakaharap kayo sa kung ano-ano. Tapos may mga taon, may burol, may nagsusugal pa doon, dito may nagiinuman. Anong khusyu? Kumbaga yung yung issue doon Kumbaga, kung appropriate ba yung lugar na yun nga, sa mga bagay-bagay, syempre, aalamin natin kung ano yung mas tama, yung mas mainam, mas mainam magsalatul gaib na lang kaysa sa magsala doon sa burol, sa mismong burol. Yung pangalawa, fadluha, yung kainaman ng salatul janaza. At yung tinutukoy dito na salatul janaza sa kainaman nito, lahat ng uri ng salatul janaza. Ito man ay hadir, na naroon yung bangkay sa harapan ninyo, nang kayo ay nagsala ng salatul janaza para rito, o ito man ay gaib, ibig sabihin wala yung bangkay. Katulad nung nangyari doon kay Najashi, at yung nga dito sa atin kay Muhammad Ramos. So dun sa hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, man shahid al-janazata hatta yusalli alaiha falahu qirat. Sino man daw ang magsala, sino man daw ang sumaksi sa janaza hanggang sa makapagsala para rito, ay meron siyang qirat. Meron siyang qirat. Ibig sabihin, ang gantimpala niya ay qirat. Na ang qirat, naintindihan natin ito na ito ay kasing laki ng bundok. At sinasabi pa nga ng mga scholar, sa qirat na ito, ang inuunawa dito ng mga sahaba, sinlaki ng bundok ng Uhud. Sinlaki ng bundok ng Uhud. At malaki yung Uhud. Mas malaki pa siya dito sa bundok na ito na nakapaligid sa atin. So mas malaki pa raw ang gantimpala nito, kumbaga, kaysa sa mga bundok dito, yung qirat na yun. Sino man daw ang sumaksi sa janaza hanggang sa ito hanggang sa makapagsala rito. Ibig sabihin, sumaksi o dumalo sa salatul janaza. Okay? Sumaksi o dumalo sa salatul janaza. So syempre, hindi na tinutukoy dito yung makadalo ka pa doon sa paghuhugas. Kasi maghuhugas lang naman doon sa bangkay, yung dapat lang na maghugas. Hindi kailangan ng maraming tao doon. Pero doon sa salatul janaza, ito na yun, may reward na isang qirat. Waman shahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Pero sino man na sumaksi sa janaza o dumalo sa janaza hanggang sa ito ay mailibing, ibig sabihin nakilibing ka sa janaza,
sumama ka doon sa sementeryo, sa makbara, dalawa ang reward mo, dalawang kirat, dalawang malalaking bundok. Na dito nga sa hadith na ito, wakila wa mal kiratan, nagtanong yung mga sahaba, ano yung dalawang kirat? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mithlul jabalainil azimain, katulad ito ng dalawang bundok. So yung magsasala ng janaza, mayroong isang bundok ng gantimpala, isang gabundok na gantimpala, at yung makikilibing ay meron siyang dalawang gabundok na gantimpala, insyaallah. Makikilibing. Yun yung tamang Tagalog sa hindi yung sasama sa libing. Saan ka pupunta? Sasama sa libing. Hindi, makikilibing. Kasi sasama sa libing, sama ka doon sa hukay. Pero makikilibing, sasama ka doon sa yung maglilibing. hindi yung sasama sa libing. Makikilibing. Pangatlo, kayfiyatuha. Ito na. Nabanggitan natin partially ito. Yakumul imamu wal munfaridu and ra'sir rajul. Okay. So yung imam daw, kung jamaah, yung imam ay tatayo sa may ulunan ng patay kung ito ay lalaki. At yung direction yung orientation kumbaga ng katawan, nandito yung kanyang ulo, nandito yung kanyang paa. Nasa kanan yung ulo, kanan ng imam, at kaliwa naman yung kanyang, kaliwa pala. Nasa kaliwa ng imam yung ulo, at nasa kanan yung paa ng janasa. Kanan ng imam. Ngayon kung mag-isa lang, yung nagsasala ng janasa, isa lang siya talaga, hindi jamaa, pareho lang. Katulad ng pwesto ng imam. Okay? Katulad ng pwesto ng imam. So dito, halimbawa, mamatay ako, tapos galit pala kayo lahat sa akin. Isa lang yung magsasala ng janasa. So ganun din, pareho lang. Kung ano yung pwesto ng imam sa jamaa, ganyan yung pwesto ng nag-iisang magsasala ng janasa. Actually, pwede ito. Kasi nga ang salatul janaza ay fardo kifaya. Halimbawa, mamatay ako rito, tapos may isa lang magsasala ng salatul janaza, pwede, tanggap na, insyaallah. Pwede yun. Sapat na yun, insyaallah. At gayon din kung babae naman yung patay, wawastul mar'a, nasa gitna siya tatayo. Kumbaga dun malapit sa sa may gitna, sa may bewang ng babae. At ito nga, litubuti dhalika fi'luhu sallallahu alaihi wasallam fima rawahu anhu Anas radhiyallahu anhu. Ito yung naiulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Anas radhiyallahu anhu. At ito yung naiulat nga doon sa hadith na iniulat ni Abu Dawud. Na nabanggit ko rin nung nakaraan, di ba? Kung sama-sama sila, magkakasamang lalaki, babae, yung lalaki mauuna, malapit sa imam, tatayo yung imam sa may ulo ng lalaki. Tapos sa likod ng lalaki, yung babae, at yung bewang ng babae nakatapat sa ulo ng lalaki. Tapos pagkatapos nun yung mga bata na, panghuli yung baby. So ganun din, kung lalaki o babae yung bata, ipopwesto sila itatapat sa babae o lalaki na nauna sa kanila. So halimbawa nga, merong namatay, buong pamilya. May nangyari niyan doon pinagsala kami sa sa Raji, buong pamilya sila patay. So yung nauna yung tatay, nakatayo yung imam sa may ulo niya. Yung nanay, yung bewang ng nanay, kahilera nung ulo ng tatay, syempre nakatapat doon sa imam. Tapos yung mga anak nandun na sa dulo nila, yung lalaki, babae, naka-orient sila depende sa kasarian nila. Panghuli yung baby. So ganun siya i-arrange. Okay, so pwedeng mangyari na sabay-sabay pagsasalahan yung maraming janasa. Ngayon kung walang pwesto, pareho lang. Fattakullaha mastata'tum. Katakutan natin si Allah sa abot ng ating makakaya. Kung marami masyado yung namatay, kahit hindi na sila ma-orient ng ganun. Nakaano lang sila, nakahilera. Halimbawa, pagsasalahan ng janasa, 50, 20, 10.
alangan na i-arrange pa natin sila ng gano'n, di naubos na yung pwesto sa masjid. So maaring na sila, ihilera na lang sila kung ano yung magiging madali para sa jamaa na magsasala ng salatul janaza para sa kanila. So walang problema. Walang problema. At sunod na gagawin, thumma yukabbiru lil ihram, magtatakbir ng takbiratul ihram. So ang unang takbir sa salatul janaza ay tinatawag din na takbiratul ihram. Wa yata'awwadu ba'da at-takbir, at magsasabi siya ng ta'awud. Ano yung ta'awud? Ano yung ta'awud? Isti'adha? Ano yun? Pagsasabi ng A'udhu billahi minash shaitanir rajim. So tinatawag siyang ta'awud o isti'adha. Thumma yusammi. Ano yung sinasabi yusammi rito? Tasmiyah. Nakalimutan nyo na. Tasmiyah, magsasabi ng Bismillah. Thumma yaqra'ul Fatiha sirran, at babasahin niya ang Fatiha ng sirran, hindi malakas. At yun nga, katulad na nabanggit ko na nung nakaraan tungkol sa sala, ang mga sala na tahimik, yung hindi jahriyah, so dapat nagre-recite pa rin yung tao. Gumagalaw pa rin dapat ang kanyang bibig. Hindi pwede na nasa isip lang siya nagbabasa. Bawa duhur tsaka asar, o pangatlong rakaan ng maghrib, o pangatlo at pang-apat na rakaan ng isya, dapat gumagalaw yung bibig mo. At hanggat maaari, naririnig mo nga yung sarili mo. Sa ganung paraan, mapapanatili mo ang iyong khusyu. Kasi naiulat, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-iimam ng duhur at asar at doon sa mga iba pang sala na tahimik, bahagi ng sala na tahimik, gumagalaw yung kanyang balbas. Ibig sabihin, may sinasabi talaga siya, nagre-recite siya. Ganon ang tamang sala na sirriya, kumbaga, o khafiya, yung kumbaga, hindi malakas yung boses. Mag-recite ka na naririnig mo lang yung sarili mo. Okay? Kasi kung malakas din naman yung basa mo, mabubulabog din naman yung katabi mo. Kailangan, hindi ka rin yan naman naririnig. Sapat na naririnig mo ang sarili mo. Yun ang ibig sabihin ng dito yung Qira'atul Fatiha sirran. Pagbasa ng Fatiha ng palihim. Binabasa mo talaga siya. Nire-recite mo talaga. May paggalaw ng dila, may paggalaw ng bibig, may paggalaw ng labi. Ganun siya dapat, hindi nasa isip mo lang. Ganun magsala. Okay, ganun magsala. Hindi nasa isip mo lang. Bawa, kakain ka, bismillah. Isipin mo lang yung bismillah, hindi, sasabihin mo yun mismo. O bago ka mag-CR, may dua. Paglabas ng CR, may dua. Lahat yung sasabihin mo mismo. May tunog. May tunog. Kasi siya kiraa nga pagbasa o recitation, may nutok, merong pagbigkas. Merong pagbigkas. Hindi naman pwede, di ba? Halimbawa, merong magsasyahada. Dito, may nandiyan sa harap, magsasyahada. Tapos hindi na siya magsasalita, nakatayo lang siya dyan. Sasabihin niya, nagsyahada siya. Hindi ganun. Dapat maririnig ng tao. So, yun ang sala. Na dire-recite talaga. Merong binanggit dito, walaw kana dalika bil-lail. Thumma yukabbir wa yusalli ala nabi kama yusalli fit tashahhud. Na yung salatul janaza, kahit gabi, tahimik siya na nire-recite. Tahimik na nagre-recite dito yung tao, pati yung imam. Anong ibig sabihin nito? Hindi siya katulad ng mga sala na mafruda. Sala na obligado. Di ba nakapagsala sa gabi, maghrib at isya, malakas yung recitation, di ba? Sa unang dalawang rakaah. Yung salatul janaza, lahat tahimik. Magsalaman kayo nito sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, sa madaling araw, lahat tahimik. At pagkatapos, magtatakbir uli siya at sasambitin naman niya ang sala ala nabi katulad ng matatagpuan sa tashahhud. Yung nasa dulo ng tashahhud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad at yung iba pa hanggang sa dulo nito. Thumma yukabbir, pangilang takbir na ito?
Pangatlo, unang takbir, takbiratul ihram, pagkatapos niya Fatiha. Pangalawang takbir, sala ala nabi. Pangatlong takbir na ito. Wa yad'u lil mayyiti bid-du'a il-warid an nabi sallallahu alaihi wasallam. Magdudua siya para dun sa namatay sa mga dua na naiulat. Ibig sabihin, ito yung pinakamainam na dua. Yung mga dua na naiulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, iniulat ito ni Abu Dawud, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. O Allah, patawarin mo ang mga buhay at mga patay na kabilang sa amin. Wa syahidina wa gaibina. At ang mga naririto at ang mga wala rito. Wa sagirana wa kabirana. Ang mga matatanda at mga bata na kabilang sa amin. Wa dakarana wa unthana. At mga kalalakihan at kababaihan na kabilang sa amin. Allahumma man ahyaytahu minna fa'ahyihu alal Islam. O Allah, ang sino mang pahintulutan mo na mabuhay na kabilang sa amin, ay dulutin mo na mabuhay sa Islam. Waman tawaffaytahu minna fatawaffahu alal iman. At sino man ang dudulutin mo sa amin na mamatay, ay dulutin mo nawa na mamatay sa pananampalataya. So napakagandang dua. At hindi meron din na ulat, Allahumma magfir lahu warhamhu wa'afuhu. O Allah, patawarin mo siya kahabagan at pagdulutan ng kabutihan. Wa'fu anhu, paumanhinan mo nawa siya. Wa akrim nuzula, gawin mong mahusay yung nuzul dito, maaring mga hulugan ng hantungan o kaya maaaring mga hulugan ng kumbaga pagsalubong sa kanya sa araw ng paghuhukom. Katulad nung nuzulam min gafurir rahim. Yung binasa kong aya kanina doon sa khutbah. So maaaring ganun ang kahulugan ng nuzul dito. Akrim nuzula, gawin mo mabuti ang kanyang hantungan o yung kanyang magiging pagsalubong sa kanya sa kabilang buhay. Wawasi madkhala, at gawin mong malawak ang kanyang papasukan na sinasabi ng mga scholar, maaring ito yung papasukan niya sa paraiso, o magiging malawak yung kanyang libingan, na siya namang papasukan ng tao patungo sa kabilang buhay. Okay? So, napakahalaga ng mga dua na ito, lalong-lalo na, yun nga, sandali lang tayo dito sa mundo. Actually, magiging mas mahaba yung kabilang buhay para sa atin. Mas magiging mahaba yung panahon natin sa libingan at mas magiging mahaba yung araw ng paghuhukom para sa atin kaysa sa itatagal ng buhay natin dito sa mundo. Kaya dapat, relax lang tayo dito sa mundo. Hindi tayo yung makikipagkompetensya, lalong sa mga material na bagay. Ang pakikipagkompetensya natin ay para doon sa kabilang buhay, inshallah. Gindin bahagi ng dua, wawasi madkala, wagsilhu bilma'i thalji wal barad. Hugasan mo siya, dalisayin mo siya sa pamagitan ng tubig, ng yelo at ng snow. Wanakihi minad dunubi wal khataya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. At gawin mo siyang dalisay mula sa mga kasalanan, katulad ng kung paano nagiging dalisay ang damit na puti mula sa mantsa. Wabdilhu daran khairan min darihi, at ipalit mo sa kanyang tahanan na kanyang iniwan ang mas mainam na tahanan sa kabilang buhay. Wa ahlan khairan min ahlihi, at palitan mo yung pamilya niya na naiwan niya ng mas mainam na pamilya sa kabilang buhay. Wa zawjan khairan min zawjihi, at palitan mo yung asawa niya na naiwan niya ng mas mabuting asawa sa kabilang buhay. Pero syempre, maaaring manguhulugan nito na yung asawa niya na rin sa mundo, yung magiging asawa niya sa kabilang buhay, pero magiging mas mainam siya sa kabilang buhay, sa paraiso. Kasi perfecto na yung tao dun di ba? At syempre, maaari rin naman magkakaroon siya ng, kung lalaki, magkakaroon pa siya ng ibang asawa doon sa paraiso. Wadkhilhul jannata, at ipasok mo siya sa paraiso. Wa'idhu min adabil qabr, at kupkupin mo siya laban
sa parusa sa libingan aw adaban nar o parusa sa impyerno. So yung pangalawang dua na ito ay iniulat ni Imam Muslim. Wa in kana al-mayyitu sagiran, kung bata pa yung namatay, ibig sabihin wala pa sa edad ng bulog, wala pa sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga, maaring basahin ito, Allahumma ij'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajran. O Allah, dulutin mo nawa na ang pagkamatay ng batang ito ay malalampasan ng kanyang dalawang magulang. Ibig sabihin, maka-get over sila o maka-move on, magkaroon sila ng iba pang anak. Yun ang ibig sabihin dito na Allahumma ij'alhu salafan. Gawin siyang nauna lang na anak at magkakaroon pa sila ng iba pang mabubuting anak, inshallah. O furutan wa ajran, furutan ibig sabihin yung ito nawa ay magiging dahilan na sila ay magiging o magagantimpalaan, kumbaga. Nawa yung pagkamatay ng bata ay magiging dahilan na magantimpalaan ang mga magulang niya dahil sa kanilang pagtitiis. So ito naman ay inihulat ni sino ba ito? Iniulat ni Abdul Razik sa kanyang Musannaf. At ganyan din, panghuli, thumma yukabbir. Pangilang takbir na ito? Pangapat. Thumma yukabbir, pangapat. As, yung sa dua pala, yun nga rin, sinabi ng mga scholar, kung hindi mo kabisado yung mga dua na yun, marunong ka mag-Arabic konti, gumawa ka ng sarili mong dua, pwede naman. Pero hindi talaga marunong mag-Arabic, magdua ka ng Tagalog, Ilocano, English, wala ring problema, inshallah. Pwede magdua kahit sa ibang wika para sa sino man na walang kakayanan na gawin ito sa wikang Arabic. Kasi yung fattakullaha mastata'tum, katakutan si Allah sa abot ng ating makakaya, inshallah. Thumma yukabbir wa yaqifu ba'daha kalilan. Sa pang-apat na takbir, titigil siya sandali. Wala siyang gagawin. Titigil siya mga ilang segundo, 5 segundo, ganun. Wa inda'a mimma tayassara fahasuna ka'an yakul Allahumma la tahramna ajra wala taftina ba'da. So kung magdudua ka pa rin sa pang-apat na takbir bago yung taslim nga, halimbawa dito yung dua, O Allah, wag mo kaming pagkaitan ng gantimpala nito ng salatul janazah. At wag mo kaming subukin pagkatapos ng kanyang kamatayan, nung tao na yun na pinagdadasalan ng janaza. Hadith ito na iniulat ni Imam Malik. So pwede pang magdua sa maikling pagitan na yun, sa pagitan ng pang-apat na takbir at sa taslim. Thumma yusallim taslimatan wahidatan an yaminihi. At pagkatapos magtataslim ang tao na nagsasala ng salatul janaza ng isang taslim lang sa kanan. Isa lang. Wa in sallama taslimataini fala ba'sa bihi. Pero kung 2 taslim ang gagawin niya katulad din sa mga sala na obligado at sala na sunna, pwede rin, walang problema. Pero mas matibay, 1 taslim na lang. Assalamualaikum warahmatullah, pagtingin sa kanan, tapos wala nang gagawin na kung ano-ano pa. So kukunin na ng mga tao yung janaza, at sunna nga na magmadali sa paglilibing sa janaza. Wa man fatahu ba'da salati dakhala ma'al imam. Wa idha sallama qada ma fatahu an sifatihi. So nga, sino man yung nalit sa salatul janaza, pero naabutan pa niya yung imam. Ibig sabihin, naabutan niya yung sala sa pangalawang takbir, pangatlong takbir, pang-apat na takbir, kumpletuhin niya yung salatul janaza ayon sa kung ano yung hindi pa niya nagagawa. Sa tamang pagkakasunod-sunod dito, syempre. Sa tamang pagkakasunod-sunod dito, syempre. Wa man fatathu as-salah qabla ad-dafni falahu an yusalli alal qabr. So sino man yung hindi na nakapagsala sa masjid, hindi niya niabutan yung mga tao sa masjid o sa musalla, nabuhat na yung patay, pagdating mo sa masjid, nakuha na yung patay,
pwede ka pa rin humabol naman dun sa libingan, dun sa makbara, dun ka magsala ng salatul janaza para dun sa inilibing. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam dalika fi qissatil mar'at allati kanat taqummul masjid. Siniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Meron daw babae na nagwawalis o naglilinis ng masjid at hindi siya nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naalala niyo yung kwento na yun? Hinanap siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nalaman na lang niya na namatay pala yung babae. Kaya pumunta siya doon sa libingan kung saan ito nilibing at nagsala siya ng salatul janaza para doon sa babae na yun. Wa yusalla alal gaibi anil baladi endal ilmi bi wafatihi walaw bi shahrin aw akthar. Ngayon yung salatul gaib, wala yung bangkay, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. Walang problema kung halimbawang late nyo na nabalitaan, kahit pa inabot ito ng ilang buwan. 2 buwan na yung nakalipas, nalaman natin na matay pala si ganito, tapos nagsala tayo ng salatul gaib, pwede. Pero syempre, yung salatul gaib, sinasabi nga rin ng ibang scholar, mainam lang ito gawin kung wala talagang nagsala ng salatul janaza para sa kanya. Umaring konti, umaring hindi talaga nagawa ito ng maayos. So, dun sa kalagayan ni Muhammad Ramos, pandemic nun, kaya nagsala na rin tayo ng salatul gaib. Yung Najashi, maring wala talaga nagsala ng salatul janaza para sa kanya kasi namatay siya na sinisikreto niya ang kanyang pagmumuslim. So, nagsala talaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng salatul gaib para sa kanya. Wa yusalli ala sakti idha thamma lahu 4 ashhurin fa akthar. Yung baby na abort, yung nalaglag, kung ito ay nasa 4 months nang mahigit. Si di ba yung sa hadith? Yung sa hadith na yung iihipan na ito ng anghel at bibigyan na ito ng kaluluwa at itatakda na para sa kanya yung kanyang buhay. So kapag 4 months mahigit, nasaan yun na ito ng tao, so ganun din, merong salatul janaza para sa kanya. At meron ding syempre paghuhugas, merong pagbabalot, at iba pang mga kailangan. So, kung ano yung ginagawa sa matanda, ganun din yung ginagawa sa fetus na namatay. Wa in kana akal min dalik, fala yusalla alayhi. Pero kung mas bata pa raw dito sa 4 months, hindi na magsasala para sa kanya. Kasi yung bata sa yung fetus, kumbaga, hindi pa siya nade-develop na nagiging tao, kaya wala pa siyang, kumbaga, katauhan bilang tao. Kumbaga, lang siya, parang embryo pa lang siya, hindi pa siya tuluyang nagiging tao at wala pa siyang kaluluwa. So ito yung ilan sa mga usapin sa janaza, lalong-lalo na yung paraan ng salatul janaza, alhamdulillah. Sunod na tatalakayin na natin yung paglilibing, yung pagbubuhat sa patay, at yung iba pang may kinalaman dito. Kasama yung ta'ziya, yung pakikiramay. Merong mga tamang paraan ng pakikiramay sa patay. Hindi yung patay, hindi tayo nakikiramay sa patay. Doon sa namatayan, yung tamang pakikiramay sa mga namatayan, inshallah. So tutuloy natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.